Pagkakita ng lahat kay Yang Chen, nabigla silang lahat. Lumapit si Yang Chen kay Chen Liang at tinanong. Kumusta ka na, pare? Bakit ganyan ka magsalita? Noon, ikaw at si Zhou Yu ang nag-aasikaso ng mga gawain sa eskwelahan. Ako lang si Yang Chen na nagbibigay ng direksyon. Biglang sumingit si Zhou Yu na tila nagyayabang. Siya yung binanggit ni Yang Chen kanina. Aba, iba na ngayon. Si Brother Chen Liang ay vice-presidente na ng isang investment bank. Ang taunang sahod niya, baka matulala ka, $5 milyon. Maniwala ka, Yang Chen, at ang girlfriend niya. Anak ng CEO ng isang malaking kumpanya. Talagang successful na tao. Napangiti si Chen Liang sa papuri ni Zhou Yu. Tinignan niya si Yang Chen na may halong pagmamataas pero kunwari mapagpakumbaba. Naku Zhou Yu, huwag mo na yang ipagmayabang. Wala yan. Tignan niyo nga si Yang Chen, siguradong mas mataas na ang narating kaysa sa akin. Diba, Yang Chen? Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Saktong nagsalita ang babaeng nasa tabi niya, yung babaeng naka-short hair na sumakay kay Yang Chen kanina. Si Fang Yingqi. Yang Chen, ang swerte naman. Nagkita ulit tayo. So pumunta ka pala sa class reunion habang ikaw rin ang kumuha ng ride order ko. Nagulat si Chen Liang. Ride order? Ano yun? Anong nangyayari? Paki-explain naman. Kalmadong nagsalita si Yang Chen, walang kart-arte, at ipinakilala ang sarili. Ako nga pala ay isang ride-hailing driver. Nagda-drive ako sa Grab. Agad na tinanong ni Fang Yingqi si Yang Chen, tama. Kailan ka uuwi? Sumagot si Yang Chen, mga 3:00 ng hapon. Dahil dito, sabi ni Fang Yingqi, sasabay na lang ako sayo, sabay na tayong umuwi. Samantala, napangiti si Chen Liang sa narinig. Naisip niya, isang driver lang pala siya ng ride-hailing app. Nakakatawa, isang talento na inaasahan ng lahat, maging ng mga guro at kaklase, ay naging isang driver lang pala ng ride-hailing app. Nang mga oras na iyon, dahil sa kuryosidad, tinanong ni Zhou Yu si Yang Chen, Yang Chen, paano ka naging driver ng ride-hailing app? Galing ka pa naman sa isang kilalang unibersidad para sa finance, paano ka napunta dyan? Sumagot si Yang Chen, sa tingin ko, maganda naman ang maging driver ng ride-hailing app. Walang overtime para sa performance, magde-drive ka lang kung gusto mo, magpapahinga ka kung ayaw mo, mas komportable kaysa sa inyo. Sakto naman na sumabat si Chen Liang sa mapang-asar na tono. Tama si Brother Chen, no? Wala tayong masasabi dyan. Sabay noon, sinabi ni Chen Liang sa mga kasamahan niya, nandito na ang sekretarya ko, mukhang naayos na ang private room. Magti na tayo at magkwentuhan. Agad na sinabi ng sekretarya niya, Deputy Chen, naayos ko na po lahat, pwede na po tayong umalis. Tumingin ulit si Chen Liang sa mga kasama niya at sinabi, sige, sabay-sabay na tayong pumunta sa private room. Pero sinabi ni Yang Chen, mauuna na kayo sa private room, first time ko lang dito, gusto ko munang maglibot-libot. Hahanapin ko na lang kayo mamaya. Sa isip niya, first time ko rin sa Jinshan Resort, gusto kong sulitin ang pagkakataong ito para mag-explore. Sabay noon, tumalikod na siya para umalis, pero bago pa makaalis si Yang Chen, hinawakan siya ni Chen Liang sa braso at sinabi, Yang Chen, huwag ka munang umalis, napakabait mo naman, samahan mo na kami mag-explore, tingnan natin kung anong mga activity ang pwede nating gawin. Basta masaya lang tayong lahat ngayon, ako na ang bahala sa gastos. Dahil sa sinabi ni Chen Liang, natuwa ang mga kaklase niya. Sinabi ng lalaki, ang bait ni Chen Liang. Agad namang nagpasalamat ang babae, Chen Liang, salamat. Dahil sa sinabi ni Chen Liang, pumayag na rin si Yang Chen. Sige, samahan ko na kayo mag-explore. Habang nag-iikot sila sa garden, may mga signage, boating, fishing, horseback riding, at archery. Tuwang-tuwa si Yang Chen. Maganda to. Halatang pinag-isipan ng Jinshan Resort Manager para makaakit ng mas maraming turista.
Maya-maya, tinuro ni Zhang Yang ang mga taong nasa likod niya na namimingwit ng isda. Tara fishing tayo. Kapag nakahuli ka ng 3, pwede mong kainin ang isa. Astig to. Pero agad itong tinabla ni Chen Liang. Wala yan. Kung gusto niyong kumain ng isda, ipapadala ko na lang mula sa Wandao Lake. Doon tayo magfiesta. Lumapit si Zhang Yang kay Chen Liang at sinabi, ang mamahal naman ng isda roon, daan-daang yuan ang 1 kilo ng ordinaryong isda, at kung gusto mo ng malaking isda, 12 ng kilo iyon, hindi ba libo-libong yuan iyon. Chen Liang, napakabait mo naman. Ngumiti si Chen Liang sa papuri at agad na sumagot, bakit natin pinag-uusapan ito? Magkaklase naman tayo, hindi na kailangang maging formal. Dumiretso sila sa fishing area. Naglakad si Yang Chen at Chen Liang nang magkasama. Habang pinagmamasdan nila ang mga mangingisda, tinanong ni Chen Liang si Yang Chen, anong tinitignan mo? Gusto mo ring mangisda? Huwag kang mag-alala, kung gusto mong mangisda, ako na ang bahala sa upa ng gamit. Ngayon, tandaan mo lang ang isang bagay, kumain at maglaro ng maayos, ako na ang bahala sa gastos. Pero sumagot si Yang Chen, hindi naman ako marunong mangisda. Karaniwan ko nang hindi sinisikap ang mga bagay na hindi ko alam. Panoorin ko na lang ang mga marunong. Pero mayabang na sabi ni Chen Liang, paano ka gagaling kung hindi ka susubok? Sa buhay, dapat kang manggahas na sumubok. Nang mga oras na iyon, tumunog ang cellphone ni Yang Chen na nasa bulsa niya. Kinuha niya ito at sinagot ang tawag. Tinanong niya si Yoshishi kung ano ang problema. Masayang sinabi ni Yoshishi, tinawagan lang ako ni Mr. Zhang at sinabi na gusto ng Shengjin Investment Bank na mamuhunan sa Jinshan Resort, tinatanong kung gusto nating ibenta ang ilang shares. Pumunta na sila ng presidente ng Shengjin sa Jinshan Resort para mag-inspection, malakas ang intensyon na mamuhunan. Dahil sa nalaman ni Yang Chen, agad siyang nag-isip habang nakatingin kay Chen Liang. Shengjin Investment Bank. Di ba, doon siya nagtatrabaho? Sabay noon, sinabi niya kay Yoshishi, sige, naintindihan ko na. Eksaktong oras na yun, isang mamahaling supercar ang huminto sa tabi ng sasakyan ni Yang Chen. Bumaba ang isang napakagandang babae na mukhang mayaman. Siya si Liang Xiaoyun, presidente ng Paleside branch ng Shengjin Investment Bank, at mismong boss ni Chen Liang. Pagkakita sa kotse, napaisip siya. Aba, pamilyar to. Kotse ito ng may-ari ng Financial Building Group. Matagal ko na siyang gustong makilala. Swerte ko naman. Agad niyang inutusan ang secretary. Mary, alamin mo kung sino ang may-ari ng kotseng to. Yes, President Liang. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Mary at sinabi kay Liang Xiaoyun, Mrs. Liang, ito po ang litrato na kuha ng CCTV sa parking lot. Nagulat si Liang Xiaoyun nang makita ang litrato ni Yang Chen. Hindi ko akalaing ganoon siya kabata. Hanapin mo siya base sa itsura niya, siguraduhin mahanap mo siya bago mag-lunch. Mag-iikot na lang ako mag-isa, magkahiwalay na tayo. Agad namang pumayag si Mary, sige po. Habang naglalakad si Mary para maghanap, naisip niya, ang laki naman ng resort na ito, at ang daming tao, saan ko kaya siya hahanapin? Ang hirap naman ng challenge na binigay ng boss lady. Samantala, sina Yang Chen at Zhang Yang naman ay seryosong nag-uusap habang nagbabangka. Tinanong ni Yang Chen si Zhang Yang, ano bang problema mo? Simula nang malaman mong driver lang ako ng ride-hailing app, para kang hindi masaya, hinahamak mo ba talaga ako? Pero agad na sinabi ni Zhang Yang na nagkakamali siya. Ipinaliwanag ni Zhang Yang, akala ko lang, noong kolehiyo, ang talentado mo, akala ko magiging maliwanag ang kinabukasan mo. Sobrang laki ng pagkakaiba, mahirap hindi masaktan. Napangiti si Yang Chen sa narinig. Sinabi niya, natutuwa ako dahil may ganoon kang pag-asa sa akin. Pero sa tingin ko, hindi mo kailangang maging pesimista. Ang buhay ay puno ng sorpresa, sino ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Magsaya na lang tayo ngayon, bihira ito, kaya relax lang.
Agad ding pumayag si Zhang Yang sa sinabi ni Yang Chen. Habang pinagmamasdan ni Chen Liang ang dalawa, bigla siyang nakita ni Mary. Kaya agad tinanong ni Mary, si Chen Liang, kung ano ang ginagawa niya dito. Nang marinig iyon, agad na napalingon si Chen Liang at nagulat nang makita si Mary sa Jinshan Resort. Mary, nandito ka rin. Tanong niya, nasan si Ms. Liang? Turo ni Mary sa kanyang likuran, doon siya. Sumabay ako kay Ms. Liang para suriin ang halaga ng pamumuhunan sa resort na ito. Hiniling niya na hanapin ko ang may-ari ng financial tower. Naglilibot siya mag-isa. Agad na nilapitan ni Chen Liang si Ms. Liang. Ms. Liang, sana'y sinabi ninyo na darating kayo para sana'y sumabay ako, aniya ng may paggalang. Naisipan ko ring puntahan at tingnan ito, sagot ni Liang Xiaoyun. Kung mamumuhunan tayo rito, kailangan kong maunawaan ang lugar. Hindi na nagtanong pa si Chen Liang. Ms. Liang, mga kaklase ko ito noong nasa student union ako sa universidad. May dalawa pang kaklase na nagsasasagwan sa lawa, pakilala niya sa kanyang mga kaklase. Ngunit mukhang naiinip na si Ms. Liang at agad na sinabi kay Chen Liang. Okay na, sige, ituloy niyo lang ang kasiyahan niyo. Ako na ang bahala sa inspection. Hindi pa rin nakaramdam si Chen Liang at nagpresente pa. Sasamahan ko po kayo. Napailing si Liang Xiaoyun at may inis na tono. Hindi na kailangan. Sama ka na lang sa mga kaklase mo. Ako na lang mag-isa. Mag-enjoy ka na lang. Dahil hindi na niya masasamahan si Ms. Liang, sinabi ni Chen Liang, Ms. Liang, ingat po kayo. Mag-lunch tayo mamaya. Tingnan natin, sagot ni Liang Xiaoyun. Paparating na si Mr. Zhang, sasalubungin ko siya sa labas. Maya-maya pa'y dumating si Mr. Zhang sa Jinshan Resort. Pagkababa niya ng sasakyan, binati siya ni Liang Xiaoyun, magandang araw po, Mr. Zhang. Nagulat si Mr. Zhang dahil sa pagkaaga ng pagdating ni Ms. Liang sa Jinshan Resort. Nalalaman ko lang na nandito rin si Mr. Yang, ang gustong bumili ng kumpanya, para maglaro, sabi ni Mr. Zhang. Wala nang saysay ang makipag-usap sa iyo mula sa Shengjin tungkol sa pamumuhunan. Kailangan ko nang kausapin si Mr. Yang. Mabuti naman iyon. Masayang sagot ni Liang Xiaoyun. Tawagan mo agad si Mr. Yang. Mag-lunch tayong tatlo at mag-usap ng matagal. Agad na tinawagan ni Mr. Zhang si Yang Chen. Mr. Yang, tinawagan ko si Miss Yu. Sinabi niyang nandito ka rin sa Jinshan Resort. Saan ka ngayon? May kliyente ako rito na gustong makipagkita sa iyo. Nagsasagwan ako sa lawa. Malapit na akong makarating sa Pampang, sagot ni Yang Chen. Binaba na nila ang tawag. Nagsasagwan si Mr. Yang, malapit na siyang makarating, sabi ni Mr. Zhang kay Ms. Liang. Puntahan na natin. Sige, masayang sang-ayon ni Liang Xiaoyun. Maya-maya pa'y bumalik sina Liang Xiaoyun at Mr. Zhang kina Chen Liang at sa mga kaklase nito. Ms. Liang, bumalik na kayo. Bati ni Chen Liang. May importante tayong hinihintay na bisita, seryosong sagot ni Ms. Liang. Weekend naman, huwag na kayong mag-alala sa negosyo. Sige po, masayang tugon ni Chen Liang. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Dumating sina Yang Chen at Zhang Yang sa Pampang. Nakatayo lang sina Chen Liang. Nang makita ni Chen Liang sina Yang Chen, naisip niya, ang gagaling nilang dalawa, kalmadong nagsasagwan, hindi nagmamadali. Ang tagal ninyo, sabi ni Zhou Yu kina Yang Chen at Zhang Yang. Napahawak si Zhang Yang sa ulo. Napagod po kami sa pagsagwan. Pagkakita kay Yang Chen, sinabi ni Mr. Zhang, Mr. Yang, ang gwapo ninyo. Nagulat sina Chen Liang at Zhou Yu. Anong nangyayari? Tinawag na boss ni Ms. Liang na Mr. Yang si Yang Chen, sabay na naisip ni na Zhou Yu at Chen Liang. Ngumiti si Ms. Liang. Ikaw pala ang Mr. Yang na sinasabi ni Mr. Zhang. Ang swerte naman, siya pala ang may-ari ng financial tower na hinahanap ko. Naisip niya, paano nangyari ito? Isang driver lang naman siya ng Grab, tapos ang laki pala ng negosyo niya. Nagtataka si Chen Liang. Lumapit si Zhang Yang kay Yang Chen. Yang Chen,
tinawag ka nilang Mr. Yang. Oo naman, masayang sagot ni Yang Chen. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ang buhay ay puno ng sorpresa. Huwag kang masyadong pesimista. Napakamot si Zhang Yang. Yang Chen, magaling kang magtago. Sinadya mo bang ipagyabang si Chen Liang para mapahiya siya? Ang kulit mo, pero gusto ko yan. Ganyan ang Yang Chen na inaasahan ko. Humarap si Yang Chen kina Mr. Zhang. Matagal na tayong hindi nagkikita. Ipinakilala agad ni Mr. Zhang ang kasama niya. Mr. Yang, si MS Liang siya yun po, ang presidente ng Shengjin Investment Bank. Interesado po sila sa pamumuhunan sa Jinshan Resort kaya pumunta sila rito para mag-inspection. Nakipagkamay si Liang Xiaoyun kay Yang Chen. Nahirapan kaming hanapin kayo, Mr. Yang. Pasensya na po, MS Liang, sabi ni Yang Chen. Napagod po ako sa pagsagwan kaya medyo nagtagal ako. Pasensya na sa pagpapahinti sa inyong dalawang boss. Humarap siya sa mga kaklase. At sa inyong mga kaklase, pasensya na rin sa pagpapahintay. Hindi na nakapagsalita sina Chen Liang sa sobrang gulat. Mr. Yang, kilala mo ba sina Chen Liang at ang iba pa? Masayang tanong ni Liang Xiaoyun. Oo, sagot ni Yang Chen. Magkaklase kami sa kolehiyo. Bumalik si Chen Liang galing sa pag-aaral sa ibang bansa at naging vice-presidente sa kumpanya ninyo, sa Shengjin. Inimbite niya ang mga kaklase namin sa kolehiyo para magkita-kita ngayon. Seryosong humarap si Liang Xiaoyun kay Chen Liang. Chen Liang, bakit hindi mo sinabi sa akin na kilala mo si Mr. Yang? Kinakabahan si Chen Liang. Hindi ko po alam, MS Liang, na hinahanap ninyo siya. Tsaka, driver lang naman siya ng Grab, paano siya magiging si Mr. Yang? Nagalit si MS Liang. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mag-sorry ka agad kay Mr. Yang. Natarante si Chen Liang. Kalma lang po kayo, ma'am. Huwag po kayong magalit. Tinanong ko lang po siya, sinabi niya mismo na driver siya ng Grab. Kalokohan, sabi ni Liang Xiaoyun. Ang building na inuupahan natin ay pag-aari ni Mr. Yang, hindi mo ba alam? Pumunta ako rito para mag-inspection sa Jinshan Resort, at para makipag-usap kay Mr. Yang tungkol sa pamumuhunan at pagiging shareholder. Ang kinatatayuan ninyo ngayon ay pag-aari ni Mr. Yang, naiintindihan mo ba? Nagulat ang tatlo sa nalaman. Hindi nila akalain na pag-aari ni Yang Chen ang Jinshan Resort na kinatatayuan nila. Ngunit biglang nagsalita si Yang Chen upang maibsan ang tensyon. Wala nang kailangang palakihin pa, MS Liang. Lahat ng sinabi ni Chen Liang ay totoo. Sa totoo lang, talagang nag-e-enjoy akong mag-drive ng taxi kapag wala akong ginagawa. Kaya pabayaan na lang natin. Hindi ko naman kailangan ng paghingi ng tawad. Narinig iyon ni Liang Xiaoyun at kahit naguluhan, pinilit pa ring ngumiti. Ah, ganun ba? Naiintindihan ko, Mr. Yang. Napakabata mo pa pero narating mo na ang rurok ng tagumpay. Ngayon, parang naglilibang ka na lang sa buhay. Narinig ito ng mga kaklase ni Yang Chen at parang naging palengke ang paligid sa dami ng reaksyon. Isang babaeng may maliwanag na mukha ang masiglang nagsabi. Grabe, may kaklase pala tayong ganito kaastig. May ipagmamalaki na ko pag-uwi. Isang lalaki rin ang sumigaw sa tuwa. Tama, Yang Chen, sobrang galing mo talaga. Sa gitna ng mga papuri, nangingit-ngit na sa galit si Chen Liang. Habang pinagpapawisan, naisip niya. Hindi pwede to. Bakit siya? Bakit kahit hindi siya nagpersige gaya ko, mas maraming napala? Ang unfair ng mundo. Habang palalim ang galit ni Chen Liang, sina Mr. Zhang at ang napakagandang si Liang Xiaoyun ay patuloy pa ring pumupuri kay Yang Chen. Nagtaas ng kamay si Mr. Zhang at ngumiti. Mainit sa labas, terrace sa private room tayo. Mr. Yang, pwede bang samahan mo kami sa tanghalian? Masayang sinabi din dito ni MS Liang na, Mr. Yang, karangalan po namin kung sasama po kayo sa hapunan. Ngumiti si Yang Chen at magalang na tumugon sa dalawa. Pasensya na po, mukhang hindi ako makakasama sa lunch. May nauna na po akong usapan kasama ang mga kaklase ko.
At si Chen Liang pa mismo ang nag-order ng organic na isda mula sa Wandao Island Lake, isang buong fish feast ang inihanda para sa amin. Pagkarinig nito, lumamig ang paligid. Agad na sumimangot si Liang Xiaoyun at matalim na tinitigan si Chen Liang, para bang gusto itong lamunin ng buo. Kinabahan si Chen Liang ng todo at nag-isip sa sarili. Hindi ko naman sila inistorbo bakit parang galit na naman si boss sa akin? Ano na naman ang nagawa ko? Nakita iyon ni Mr. Zhang at tila gustong balansehin ang sitwasyon. Kaya ngumiti ito at nagmungkahing. Since si Mr. Chen Liang ay under ni MS Liang, bakit hindi na lang tayo imbitahan ni Mr. Chen sa kanilang salusalo? Halos malaglag ang kaluluwa ni Chen Liang sa kaba. Nanginginig na siyang sumagot. Tama po si Mr. Zhang. MS Liang. Mr. Zhang, please join us na rin po. Walang problema. Nakaayos na po lahat. Welcome po kayo. Tumingin si Liang Xiaoyun kay Yang Chen. Mr. Yang, okay lang ba ito? Napabuntong hininga si Yang Chen, wala na siyang kawala. Party ni Chen Liang ito. Kung ayos sa kanya, wala akong tutol. Napangiti si Liang Xiaoyun. Salamat, Mr. Yang. Fair na. Sumama na rin si Yang Chen, at halatang bumigay na sa lakas ng loob ni Liang Xiaoyun. Sa likod, naggugulatan ang mga kaklase niya. Grabe, Brother Chen, hindi ko akalain na ganito ka pala kaastig. Ganyan talaga si Brother Chen, humble kahit gaano kayaman. Ani ni Zhang Yang. Nagmumura na lang sa isip si Chen Liang. Mga plastic, kanina ako ang binobola nyo, ngayon kay Yang Chen na kayong lahat. Mga opportunista. Sabay noon, nagtungo na sila sa loob ng private room 888. Pigil ang galit ni Chen Liang, ngunit pilit pa ring ngumiti. Tumayo siya at sinabi kay MS Liang na, MS Liang, mag-toast po tayo. Ngunit nag-apoy sa galit si Liang Xiaoyun. Si Mr. Yang ay andito, at ikaw ang nauuna sa toast sa akin. Galit na galit si Liang Xiaoyun habang tinititigan si Chen Liang na parabang nais siyang lamunin ng buhay. Ikaw pa ang nag-udyok sa anak kong lumapit sa akin para makuha mo ang posisyon ng Vice President. Tapos ngayon hindi mo man lang alam ang pinakapayak na asal sa harap ng isang taong kagalang-galang. Awkward at namumutla, tumayo si Chen Liang at hinarap si Yang Chen habang nanginginig pa ang tinig. Yang Chen, itong tagay na to ay para sa'yo. Ngunit magaan lang ang sagot ni Yang Chen. Magkaklase lang tayo, hindi kailangang maging sobrang formal. Cheers! Habang pinagmamasdan ni Liang Xiaoyun ang eksena, sumiklab ang inis niya sa kanyang isip. Pumunta ako rito para pag-usapan ang investment sa Jinshan Resort. Ngayon, may pagkakataon ka ng mapalapit kay Yang Chen, dapat lang na mas ipakita mong may silbi ka. Pagkaupo muli ni Chen Liang, hindi pa rin siya tumigil at may bahid pa ng inggit ang kanyang tinig. Yang Chen, sa kolehiyo palang mas magaling ka na sakin, at ngayon naman, ang taas-taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Ganyan ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na nakapagpigil si Liang Xiaoyun. Isang malutong na sampal ang pinakawalan niya kay Chen Liang na tumunog sa buong kwarto. Chen Liang, hindi mo alam kung kailan ka titigil. Isa kang bulag na sunod sanyeran na walang direksyon sa buhay, wala kang pag-asa. Lumayas ka ngayon din. Pagkatapos nito, humarap siya kay Yang Chen at buong sinseridad na nagsalita. Mr. Yang, patawad, hindi sa ayaw kitang bigyan ng respeto. Pero ang anak ko, 19 na taong gulang pa lang. At itong si Chen Liang, sinusunod niya sa lahat ng bagay. Bilang isang ina, paano ako hindi magagalit? Hindi pa siya tapos ng mahinahong sumagot si Yang Chen. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo, MS Liang. Pero kung may sama ka ng loob, mas maganda sigurong ayusin na lang ito ng pribado. Hindi naaangkop na mag-away sa harap ng ibang tao, lalo na't kaklase ko pa rin siya. Pumagitna na rin si Mr. Zhang. MS Liang, medyo naging emosyonal ka nga kanina. Ayon sa kaugalian, 3 tagay ang dapat bilang parusa. Sabay abot ng baso ng alak. Agad namang kinuha iyon ni MS Liang at tumango. Tama ka, kasalanan ko ito. Aakuin ko ang kapalit.
Parurusahan ko ang sarili ko ng 3 baso ng alak bilang paumanhin. Sabay-sabay silang naghintay habang inisa-isa ni Ms. Liang ang 3 baso ng alak, dirdiretsong tinungga habang malalim ang tingin kay Yang Chen. Mr. Yang, sana mapatawad mo ako. Samantala, habang tahimik na pinagmamasdan ni Zhang Yang ang nangyayari sa loob ng kwarto, lalo siyang humanga sa presensya ni Yang Chen. Tunay ng idol kita, Mr. Yang, bulong niya sa isip. Wala pa siyang ginagawa, pero napapaikot niya sa palad ang isang managing director ng isang foreign investment bank. Sobrang galing. Habang lumulutang ang kanyang paghanga, biglang tumunog ang cellphone ni Yang Chen. Lumilitaw sa screen, Lawyer Zhang calling. Agad niyang kinuha ang cellphone mula sa mesa at sinagot ito. Mr. Yang, bungad agad ni Lawyer Zhang sa kabilang linya. Nakita ko ang kotse mo. Nasaan ka? Napakunot ang noo ni Yang Chen. Nandito ka rin ba sa Jinshan Resort? Agad namang nagbigay linaw si Lawyer Zhang. May kamiting akong kliyente tungkol sa isang partnership. Nadaanan ko ang kotse mo, at katabi pa ng kotse mo ay ang sasakyan ni Ms. Liang mula sa Shenzhen Investment Bank. Nag-uusap din kami tungkol sa cooperation, ayos na halos lahat, konting negotiation na lang sa presyo. Dapat ba kitang puntahan o si Ms. Liang muna ang kakausapin ko? Napangiti si Yang Chen at walang pag-aatubiling sumagot. Napakagandang pagkakataon. Yung Ms. Liang na tinutukoy mo, kasalo ko ngayon sa pagkain. Nandito siya sa private room 888. Halika na, sumunod ka na rito. Gusto niyang pag-usapan ang investment niya sa Jinshan Resort, at ako ang target niya. Pagkarinig nito, halos malaglag ang telepono ni Lawyer Zhang. Napaka-coincidental naman yan. Pupunta na ako agad, Mr. Yang. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang tumakbo, halos lumipad, patungo sa private room 888. Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Lawyer Zhang. Agad siyang pumasok sa loob ng kwarto kung saan naruroon si Yang Chen at Ms. Liang. Pagkapasok pa lang, nagulat si Ms. Liang at hindi napigil ang tanungin. Lawyer Zhang, bakit ka narito? Maayos at propesyonal ang sagot ni Lawyer Zhang. May kausap akong kliyente para sa isang proposal. Nadaanan ko lang sa labas, nakita ko ang kotse ni Mr. Yang, kaya napadaan ako para bumati. Hindi ko inasahang magkakasama pala kayong dalawa. Lalong lumalim ang pagtataka ni Ms. Liang. Lawyer Zhang, kayo pala ni Mr. Yang ay, nagko-cooperate din.